Totoo nga bang hindi na gumagana ang G-Credit to GCash gamit ang Union Digital Bank? Tara, alamin natin. Noong September 5 ay nag-upload ako nitong G-Credit to GCash na bagong new way para sa pag-convert. At ito nga yung gagamitin natin yung Union Digital Bank para malabas natin o ma-convert natin ang pera natin sa G-Credit papunta sa ating GCash. Yung video ko na to ay wala pang 1 month, halos 3 weeks pa lang talaga siya. Pero marami nang nagko-comment doon at sinasabi na hindi na nga daw ito gumagana. Kaya ako mismo ay trinay ko siya ulit at tinesting ko kung totoong na nga bang hindi na siya gumagana or gumagana pa rin siya up to now. Kaya ito, dali-dali na akong pumunta sa aking Union Digital Bank app. Sinimulan ko na mag-process. Dito same pa din, Palawan Express pa rin yung ginamit ko. At ngayon ay 3,000 lang yung bala kong i-withdraw. I-convert. Ang total amount to pay ko is 3,025 dahil nga may transaction fee na 25 pesos. So dahil nakuha ko na yung code para dito sa aking payment, dali-dali na akong pumunta sa aking GCash. So syempre dito hinanap ko agad is yung Dragon Pay. At nilagay ko na dito yung mga details na hinihingi nila. Ayan, clinic ko yung G-Credit as mode of payment. Tapos, kinonfirm ko na. Ito, medyo matagal yung processing dito, kaya nagtaka ko. Tapos, may nakalagay dito na unable to process transaction. Tapos, may code pa. So, minsan kasi sa mga GCash transaction ko kapag nagpipay ako ng bills, minsan may lumalabas na ganito na unable to process transaction. So, ang ginawa ko, kasi nga hindi pwede sa Palawan, nagtry ako naman sa Cebuana. Ito, same pa din naman yung process, same pa rin yung babayaran, 3,025 pa rin kasi nga yung amount na gusto kong i-convert ay 3,000. Kasi ito, bumalik na ako ulit sa Dragon Pay para naman ilagay pa ulit yung mga hinihingi nilang details. Tapos, nag-proceed na ako. So yan, clinic ko as mode of payment is yung G-Credit. Tapos ang nakalagay naman dito is transaction cannot be pushed through. Nga daw, insufficient na daw yung G-Credit limit ko. So dito nagtaka ko kasi nga alam ko meron akong 4,000 na credit limit sa aking G-Credit. Dali-dali kong tinignan yung transaction history ko at kung makikita nyo dito sa bills payment ay may nakalagay na minus 3,035. Ibig sabihin dahil nga may minus nakalagay dito, ibig sabihin yung sa Palawan ko ay push through siya. Pero kung magtataka din kayo, 1 minute lang after, ay na-refund na rin at may nakalagay na plus 3,035. So dito nagtaka talaga ako. Ibig sabihin talaga hindi na siya gumana kasi nga na-refund lang din eh. Pero nung tinignan ko yung G-Credit ko, ay nagulat ako kasi hindi pa rin bumabalik yung 3,035 ko na kinonvert kanina. So ito blanco lang makikita ninyo kasi hindi ina-allow ni G-Credit na mag-take ng screenshot or mag-take ng screen record kapag titignan yung G-Credit. Basta ang nakalagay dito is 1,000 plus na lang at hindi pa rin nare-refund or bumabalik yung 3,035 ko. So namumblema talaga ako. Nung una, hindi ko na siya masyadong inisip kasi nga pinasok ko na lang sa utak ko na baka mag-push through yung yung sa Union Digital Bank na walang refund na nangyari dito sa aking G-Credit. Bumalik ako sa aking Union Digital Bank at dito sa Cebuana dahil nga hindi siya push through kasi nga insufficient na nga yung balance daw sa G-Credit, ay kinancel ko na lang siya kasi para naisip ko para hindi siya magkagulo, hindi magulo yung transaction. So ito nga, kinancel ko na siya at ang natitira na nga lang na transaction sa akin ay yung sa Palawan Express, which is kung makikita nyo dito, siya ay nakapending pa. So ito ay ginawa ko, prinases ko to 9:58, so sabihin na natin alas 10 ko siya ng umaga prinases. At nag-antay talaga ako dito hanggang sa gabi. Ganun pa rin siya, pending pa rin siya. Tapos yung sa GCash ko or sa G-Credit ko is hindi pa rin nare-refund. So medyo talaga kinakabahan ako kasi syempre malaking pera din yung 3,000. So kinabukasan, gumising talaga ako ng maaga kasi nga para makapag-submit agad ako ng ticket. Ayoko na kasing patagalin pa. So dito kung makikita niya 6:51 AM ay nag-submit ako sa kanila ng ticket. So nagkamali pa nga ako ng kategory na napindot dito kasi nga yung napindot ko ay for incentives, reward, tsaka cashback. So dito hindi na ako nakapag-isip ng ayos kasi nga yung gusto ko is ma-refund talaga yung pera kasi nga sayang talaga yung pera na yon kung mawawala lang. Dito kung makikita nyo na sinabi ko na nagkamali ako at yung tinutukoy ko nga na gusto kong help na makuha ay yung sa G-Credit ko na hindi nga bumalik. So dito prior dito ay nag-send na rin ako sa kanila ng screenshot ng transaction history, nag-refund na tapos hindi. Ang buti naman after ilang minutes lang din ay nagre-reply din sila agad sa akin. Tapos dito kung makita nyo na sinabi ko na kahapon nga yung nangyari,
at hindi ko pa rin nare-receive yung refund. Dito hindi sila agad-agad nagre-reply, siguro mga 10 minutes, 20 minutes bago sila mag-reply. Pero ang kinagandahan nga dito is nagre-reply talaga sila. Tapos nga kung makita ninyo, itong 8:16 AM ay na-refund na yung pera sa G-Credit ko. Sobrang hassle talaga ang pagko-convert na yan kasi nga syempre yung G-Credit talaga ay hindi ginawa para gawing cash. Gusto talaga nating cash, dapat yung G-Loan yung gamitin natin. Pero yun nga, hindi natin maiwasan na minsan kailangan din talaga natin ng biglaan cash at wala tayong choice kundi mag-convert. May mga ilang video na nakakapag-convert at meron rin naman nagko-convert sa mga tao. Pero ingat lang ka talaga kayo kasi nga syempre, may mga scammer talaga tayong makakasalamuha kapag mga nagko-convert tayo. So, itatry ko ulit maghanap ng legit at walang fee or mababa lang yung fee na pag-convert sa G-Credit, kaya abangan nyo to. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.